Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Kahapon ay nakalaban ng Dallas Mavericks ang Memphis Grizzlies na may apat ng magkakasunod na talo at may chemistry issues sa pagitan ni Ja Morant at ng coaches. Ganun pa man, kahit na nagkakalat nga ang Grizzlies ay pinatunayan pa din ng Mavs na sila ang mas makalat na team. Tinalong ng Grizzlies ang Mavs sa score na 118-104 sa isang game na umabot sa 35 points ang tambak sa Mavs. Si Cooper Flag ay nagtala lamang ng 12 points mga kaibigan, habang si Klay Thompson ay tuloy lamang ang pag-struggle niya. Sa 17 minutes of playing time ay nagtala siya ng 0 points on 0 of 6 shooting sa field and 0 of 5 shooting naman sa 3-point line. Ito nga ay matapos niyang sabihin na he can feel big things are going to happen, at ang big thing na ito ay posibleng trade nga mga kaibigan dahil ayon sa iba't ibang sources ay tinititigan na ng Mavs ang trade value ni Klay Thompson at handa na silang i-trade ito. Ang Mavs ngayon ay nasa dulo ng West at may record lamang na 2 wins and 7 losses, including ang 4 na magkakasunod na talo. Kaya naman ang tanong ay ano na ba ang next step para sa Mavs team na ito? Panahon na ba para magpanig at simulan ng rebuild? Dahil sa ngayon nga things are not looking good at hindi nga natin tiyak kung magiging sulit pa ba kung mamadaliin nila Kyrie Irving and Anthony Davis ang kanilang recovery. Dahil ang team na ito ay mukhang hindi fit talaga sa isa't isa. Kinuha nga ng Mavs ang tulad nila Daniel Gafford, PJ Washington, Derek Lively II, Kyrie Irving, Najee Marshall, Klay Thompson at Dante Exum dahil bagay ito sa style of play ni Luka Doncic. Ito nga yung mga complementary pieces na kailangan ni Luka para magkampiyon o at least umabot sa finals. Well, biglang naisip nga ni Nico Harrison na magandang ideya ang i-trade ang then 25-year-old na isa sa mga best players in the world para sa aging injury-prone star Anthony Davis. Kaya naman ngayon ang Mavs team na ito ay nagkakagulo na dahil may system sila noon na umiikot kay Luka at bigla nila itong inalis sa lineup. Kung sa solar system nga si Luka ang araw na iniikutan ng mga planeta at bigla nila itong inalis. Kaya naman talagang magkakagulo ang mga planeta na ito. Napupunta nga ang sisi kay Cooper Flag at kay Jason Kidd. Subalit lahat naman ito dahil sa ginawang galaw ni Nico Harrison. Sa ngayon nga ang Mavs ay may dalawang option dito, ang patuloy na lumaban at hintayin na bumalik si Kyrie Irving and Anthony Davis at umasa na mababago nito ang estado ng kanilang team sa standings, o simulan na ang pag-rebuild at i-trade ang mga veteran players kapalit ang mga batang players at madaming draft picks, lalo na't inaasahan na magiging malakas nga ang mga draft class sa mga susunod na taon. Ganun pa man, just imagine kapag ginawa ito ng Mavs. May Luka Doncic na sila noon na nagpapakita ng mga stats na pwede mong ihanay sa mga player na nasa usapan ng greatest of all time, at nang malapit na itong pumasok sa kanyang prime, matapos lamang din na dalhin ng team sa finals at mag-average sa season ng 34 points, 10 rebounds and 9 assists per game, nagdesisyon ka na i-trade ito at ngayon ay mag-rebuild ka at taasa sa draft na may makuha na isang player na kaya magbuhat ng team mo tulad ng ginawa ni Luka. Yan nga mga kaibigan ang realidad sa ginawa ni Nico Harrison sa Mavs. Sa palagay nyo ba ay dapat na mag-rebuild ang Dallas Mavericks ngayon?